Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Let nothing move you. Ito po yung sikreto para magkaroon po tayo ng immovable or unmovable faith. So, conclusion po tayo nung pag-aaral natin. So, sagutin na natin yung tanong na paano mo ba masisigurong kumikilos pa ang Diyos sa iyong buhay? So, ang sagot po dyan hanggat ikaw ay merong pananampalataya sa Diyos. Kikilos at kikilos ang Diyos sa iyong buhay. At alam niyo po dun sa Book of Romans chapter 3 verses 3 and 4, ganito po ang sinasabi. What if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every man a liar. So malinaw po sa Biblia, kahit yung iba hindi na naniniwala, ang Diyos tapat pa rin sa kanyang mga pangako. Alam niyo po, sa aking buhay po, for 30 years ako po'y nangangaral about faith, At masasabi ko po na marami din akong disappointments, marami ding unanswered prayers, marami ding panalangin ako na hindi sinagot ng Panginoon, at marami ka ring mga pinag-pray na hindi gumaling, hindi nakaranas ng himala. So para sa akin po meron akong dahilan para ma-disappoint na at wag nang mangaral ng pananampalataya. Pero sa kabila po ng lahat meron akong naririnig na tinig na nagsasabing huwag kang tumigil manampalataya. Patuloy mo pa rin gawin yung manampalataya at higit sa lahat mag-encourage ka ng tao na maniwala, manalig pa rin sa Diyos. Kasi po unfair po pagka nag-conclude tayo na porque hindi tayo nakaranas ng himala hindi na maghihimala ang Diyos. Hindi lahat po pare-pareho ng karanasan. Maring ikaw hindi ka gumaling pero yung ibang tao naman gumaling. Maring ikaw hindi ka nakaranas ng himala, yung ibang tao nakaranas naman. So unfair kung ikukonclude mo na hindi na kumikilos ang Diyos. At pangalawa, kung ano yung sinabi ng Word of God, doon po tayo kung paano kumilos ang Diyos sa panahon ng mga apostol, maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus, naghimala, nagpagaling, nagpalaya ng buhay, pwede nating maranasan yan. Hindi natin sasabihin na, ay tapos na yung mga panahon na yun. Iba na ang panahon natin ngayon. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Lagi niyong tatandaan, yung spirit po ninyo, lagi pong nagsasalita yan, na nagsasabing maniwala ka, manampalataya ka. Ika nga don't stop believing. Kasi dun po kumikilos ang Diyos hanggat naniniwala po tayo. At alam niyo po, ang test of true faith yung naniniwala ka pa rin kahit yung ibang tao hindi na naniniwala. Hirap minsan kasi talagang mas marami kang maririnig na tinig na nagsasabing huwag ka nang maniwala. Pero ang Diyos nagsasalita sa iyong espiritu, maniwala ka pa rin. So, unang-una, don't limit the unlimited God. Ilagay natin sa isipan natin yan. Sabi sa Jeremiah 32 verse 17, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. So, dapat panghawakan natin yan. Pangalawa, don't waver through unbelief. Sabi sa Romans chapter 4 verse 20, si Abraham po tinutukoy dito. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. So si Abraham kahit imposible na magkaanak siya, pero malinaw po, sabi ng Biblia, hindi siya nag-alinlangan. He did not waver through unbelief. At sa halip lalo niyang pinatibay yung kanyang pananampalataya. Nagpuri pa siya sa Diyos. Nagpasalamat pa siya kahit hindi niya pa tinatanggap yung sagot sa kanyang panalangin noon. So dapat ganun po tayo. Pangatlo po, live with expectation. Lagi tayo dapat handa na
maniwala na pwedeng dumating yung sagot sa ating panalangin anytime. Kasi sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, "For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Ito po, nakakakita ko ng mga ganitong pangyayari. May mga taong ang lapit-lapit na tatanggapin na yung blessing, nag-give up pa. Sayang, ano po. At alam niyo po, ang Diyos po, punong-puno siya ng sorpresa So, ibig sabihin, kaya kanyang sorpresahin anytime. Ano po, yung mga what ifs mo, baka biglang sagutin ng Panginoon. Kung di ka na naniniwala, sayang naman. Ano po, lagi mo sasabihin sa sarili mo, the best is yet to come. Kaya kailangang maniwala ka. So in conclusion, sabi sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you." Ganun po kasi ang pananampalataya, hindi natitinag. "Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Sabi sa Tagalog, hindi masasayang yung ating paghihirap para sa Kanya, yung ating paghihintay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Alam ko po marami ka na namang in-encourage na maniwala, manalig sa kanila pong mga panalangin. At alam ko po may hinihanda ka ng kasagutan sa kanila, Panginoon. At huwag mo pong hahayaan na kami po'y mawala ng pananampalataya. I-challenge mo kami everyday na magpatuloy, maging matatag sa aming pananampalataya. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.